Punta tayo dito sa second natin, no? Una, nalaman natin dapat katotohanan ang magsasanctify sa atin. Katotohanan ang basis ng decision natin kung bakit tayo dapat umalis sa church. No? Number 2, the Bible warns about false teachings even within the church. So, bakit biblical po ang desisyon ng isang tao kung bakit siya aalis sa kanyang church? Kasi ang Bible nagwa-warn ang Bible. Maraming churches ngayon, hindi porke nagsasabing sila kay Kristo, hindi porke sila may cross na display sa altar, hindi porke meron silang cross sa nakalagay sa bubong ng simbahan, Christian talaga siya. Dahil nagwa-warning ang Bible, marami na pong false teachings within the church. Kung ikaw ay Adventist, ang tingin mo ang Seventh-day Adventist ay hindi nagkakamali, you are wrong. Kasi ang sabi ng Bible, 1 Timothy 4:1, now the Spirit expressly say that in later times, some will depart from the faith by devoting themselves to deceitful spirits and teachings of demons. Meron naman talagang naalis at umaalis sa church. No? Will depart from faith dahil sa false teachings. Tapos itong mga false teachers nito, magdilipat-lipat yan kasi inalis na sila doon sa membership nila at pupunta sa church, magtuturo ng false teachings. Ang pinapoint out dito, mga kapatid, mga kaibigan, ang false teachings nanggagaling din sa loob ng church. Masyado hong idealistic po ang approach natin na porke merong umalis sa Adventist, yung umalis na yun, walang utak, sa demonyo na, kay Satanas na. Huwag ganon. Kasi baka mamaya kayo po pala talaga ang totoong kay Satanas. Dahil inuusig nyo yung totoong mananampalataya. Ang sabi ng Galatians 1:8, ito ang warning But even if we, or an angel from heaven, should preach you to a gospel, contrary to the one we preach to you, let him be accursed. Ibig sabihin yan, dapat sumpain ang nagtuturo ng other gospel. Paano kung gagaya ng pinapresent natin, ilang beses na natin sinabi na ang daming false teachings sa Ellen White. Yung teachings na about salvation, dinadagdag niya sa righteousness by faith, yung law-keeping. Na parang lumalabas, makukumpleto lang na magiging ikay righteous kung ikay nagkikip ng law. Samantalang turo ng Bible, hindi ka pa nagkikip ng law, you can be righteous by the basis of your faith in the righteousness of Christ. Yeah. Yun ang hindi nila mag-gets. Kaya mayroong Adventist sa akin na nangungulit, nagtatanong dun sa pinapost kong video natin. Hindi ko sinasagot. Teka, nasagot ko na sa video ko. Kasi, ang hirap kasi sa mga kapatid nating Adventist, meron silang kultura na pag nakita nila ng offensive, yung title ng video pa lang, sasagot na kaagad yan, magbabash na kaagad, kaagad sila, makiklaim na alam nila sagot. Without even listening, or without even watching the video. Kaya nga may sinasabi sa Kawikaan 18:13, siyang sumasagot bago makinig ay mangmang. Minsan kinukot ko yun sa kanila, pero hindi pa rin dinatablan. Hindi ang power nila ng evil against the power of the God's word. So, the fact na kailangan mong i-curse ang mga false preacher ng gospel, hindi ka mabibless. Kung yung church mo, nagtuturo ng false gospel at nagkiklaim pa na may kasama siyang angel from heaven, tapos ang tinuturo niyang gospel ay works plus righteousness, work plus faith, let him be accursed. Susumpain mo yun. So, paano mo siya susumpain? Doon pa rin sa church niya. Paano mo bless na yung alam mo ng false gospel, ang tinuturo sa Seventh-day Adventist, sige pa rin, andyan ka pa rin, nakikinig, nagsisimba ka pa rin. Dahil ayaw mo umalis dyan. You will not be blessed. In fact, madadamay ka sa sumpa ng mga nagtuturo ng false gospel na yan. Hindi ka mabibless, kapatid, sa iyong buhay. Kaya tuloy, ano nangyayari sa iyo, kapatid? Kaya, puro hypocrisy. Kapainbabaan. No? Gumagawa ka ng mga bawal sa religion nyo, tinatago mo, mo lang magpahuli. Kasi sabi daw sa 11th commandment,
huwag kang papahuli. Sabi sa 11 commandment, sabi nga ng Diyos. At sabi nung sa 12 commandment, pag nahuli ka man, huwag kang aamin. Tingin ko hindi 10 commandments ang sinusunod ng maraming Seventh-day Adventist, kundi 12 commandments. Number 11, huwag kang papahuli. Number 12, huwag aamin. Nako po. Tingin nyo, ligtas kayo. Alam niyo po yung instant na curse dito sa false gospel is already experienced by those who are in the false gospel belief. That's true. There is no peace eh. Walang peace. Walang peace. I mean, that was the big difference between before and after. Ang peace na dinidescribe noong salvation by works is there's this fulfillment na I'm obeying and then you have peace. But because of the lack of yun nga sinless perfection, there is no peace kasi there's no assurance. So kung walang kasiguraduhan, you're always in that constant loop, yung paulit-ulit lang, that you're not sure if you die today, if God will accept you. Yun yung curse na pagkaintindi ko, na instantly at this point, if you go back to circumcision and to be under the law through Moses, there will be no peace. Kasi that remains to be hostility to God in the sense na yung si Jesus Christ who established the new covenant is directly rejected. Nire-reject na sinabi na nga ng Diyos ang kanyang anak Inover na nga ng Ama. Right. Diba? Binigay niya ng kanyang Ama. Ito na lang kunin mo. Pero hindi, Lord. Kulang pa yan. Dito kami sa law. Mas okay dito. Mas nararamdaman na kami na righteous kami. Dun sa anak mo, mananampalataya. Ang hirap noon, sasabihin nila. Yes, because there is no participation when it comes to the works. Because the works is finished. Exactly. The requirement, yung requirement ni God, have faith in my son. And then, yung working out means now that you have established and set apart, live your life. Yun nga. Ito yung si Peter naman, si Apostle Peter. Sabi niya nga, God has provided us everything in life, diba? To live godly. And yun yung the way God wants us to. Now, hindi ba ang mga attributes, patience, perseverance, kindness, hindi ba? Walang sinabi doon about yung mga tinuturo dito sa Adventism na yun nga, strictly in obedience, dietary law, yung pananamit, yung sinusukat yung palda, yung sunset to sunset, wala hindi So life and godliness, yung righteousness is actually yung pakikitungo natin sa isa't isa. Now, I recommend, ito highly recommended, for Adventists who really want to understand, set aside all yung mga nababasa ninyo internally when it comes to your church and read the book of Galatians and again 12 times and try to look into it. Imagine nyo, it's a letter to you and yun lang yung nabasa nyo at this time kasi nga wala pang na-print na Bible. And you will understand if you connect it with the book of Romans, makikita nyo na kaya pala si Paul paulit-ulit na there's no difference between Jew and Gentile. Kasi yung Jew may law pero hindi nila mapagmalaki because no one is righteous, not even one. Sa Gentile, yung kadami-dami nilang mga Diyos-Diyusan at saka mga ritual, wala ring bisa kasi nga hirap din sila Hindi sila assured, parehong hindi assured. And then, nung nakilala si Christ, yung gospel, itong sinasabi ni Apostol Pablo, ito yung true gospel. That in Christ, there is reconciliation. That you have become a new creation. Sa Seventh-day Adventism, walang, yung malabo yung understanding ng what is a new creation. Diba? Tama. Old has gone, the new has come. That's difficult for them to comprehend. Ang mas naintindihan nila yung creation Sabbath. Genesis 1:1. Yun nga, Brother Toto, no? So, delikado talaga na mananatili ang isang tao na maraming Adventist na nanatili dyan sa Seventh-day Adventist kasi nga komportable sila sa buhay, material. No? Habang ini-ignore naman nila kung ano lang alam nilang mali. Di ba? Marami dyan Adventist na ayaw nang maniwala kay Ellen White. Hindi na naniniwala sa investigative judgment. Investigative judgment. Kaya lang, hindi sila makaalis. Kaya lang, ang problema dyan,
Hindi mahalaga sa mga ganyang tao ang katotohanan ng kasulatan, no? Dapat ang ating pong paninindigan bilang mananampalataya at nais nating tayo nasa Panginoon at assurance of salvation. Hayaan natin ang katotohanan ng kasulatan ang maging palagi nating final authority kaysa sa ating mga emotional ties, no? Yung emotional tie kasi mababait sila, yung mga parents mo ay Adventist. Hindi yun eh, hindi yun ang magdidikta sa'yo eh. It is your stance on the final authority of the scriptures. Diyan ka itetest, diyan ka ihahatulan. Kaya kung meron man sa inyo na sa tingin niya, hindi siya makaalis sa Adventist, kahit alam niyang mali ang turo, walang biblical sound doctrine siya nakita, pero nanatili ka pa rin dyan sa religion na yan. Alam niyo kung ano nababiolate nyo? Hindi lang ang will ng Panginoon. Nababiolate nyo rin ang inyong konsyensya. Hindi kayo makakatulog ng masarap. Hindi kayo makakakain ng masarap. Maging yung nakakain nyo sa pamilya nyo, para hindi rin kayo masaya. Dahil nababiolate mo ang inyong konsensya, pati ang commitment mo sa katotohanan. Kaya no wonder, Brother Toto, maraming mga Seventh-day Adventist tulad ng mga nagsasabi sa atin, bumalik na kayo. Bumalik na kayo, nagtampo ka lang. They are not interested with the truth actually. Hindi sila interesado sa doctrine. Hindi sila interesado. Ang interesado sila yung social club. Maganda yung samahan sa Adventist, masaya, maraming magagaling kumanta. Yun eh. At the worst scenario for every person is not believing yung beliefs ng church but remaining. Kasi nga walang paninindigan yun. And I understand, nabanggit ko na kanina na comfort zone ko na to eh. Yun nga, kilala na ako dito eh. So in effect, they look for mga dayami straws to hang on. I need to find a reason why I need to stay. Yun nga. So yung mga nabanggit ko kanina, yun yung mga reasons for staying. Pero yun nga, it takes conviction at saka yun nga, an honest heart to say, no, this is not right. Hindi ba? And decisive ka dapat na I'm leaving because I have biblical reasons. Ganyan dapat. Parang si Martin Luther, di ba? Hindi makuha kung sensya may turo nyo. Kung ano sinasabi ng Bible, dapat ganun. And we obey God first, others than man. Correct. And agreeing to dun sa sinabi nyo, if I remain and I continue to teach this, eventually they will use that a reason to kick me out. Oo nga. Hindi kasi, they would definitely not listen eh. We tried eh. Ako, I tried for a year and a half to reason together with the elders. Yet, yun nga, because of lack of interest in looking at other resources, aside from what is published by the church, then there is yung, yung sa kabayo, yung tapalodo. Yung nakasarap para diretso lang. Yung takip ng, na isang... Tayo kasi nung namulat tayo kasi nga na-realize natin, ako personal testimony ko, sabi ko bakit hindi kami we cannot agree with the people who have also biblical studies. Only to find out, yun nga, that my message pala, yung three angels messages, hindi pala siya universal message. Kasi hindi siya applicable in the sense na kailangan, yun nga, hindi siya pwede sa hindi Sunday keeper. Kung Friday ka or hindi ba, kung Sabbath keeper ka na, di wala ka ng kung Hudyo yung kausap mo, di tapos na, hindi ba? Wala ka nang may share, di ba? So, yun yung mga bagay na yun na hindi aligned. And I hope and pray, yun nga, as we continue to share itong mga biblical grounds for living a false church, is something that people will consider. Pag-isipan nila, katulad yan. Yes. Harvey Chua, sana, not that he was born into it or convinced of the Ten Commandments, probably nag-struggle with his personal life. Kailangan niya ng talagang rigid discipline. Now, try the Holy Spirit. Yun ang ko. Yan challenge natin sa kanya. Kasi kami galing na sa Adventist eh.
Kasi galing na kami sa Adventist eh. Ba't pa namin susubukan? Ikaw, hindi ka pa nanggaling dito sa pinanggalingan, sa aming kinaroroonan. So bakit hindi ikaw mag-try dito? Na-try na namin Adventist and sorry, it fails us. We found it's full of lies. Standard. Eh, ba't hindi ka sumubok sa amin? Ikaw umalis diyan. Mas madali yon. At kaya nga, Brother Toto, sabi ni Ellery, Engineer Ellery Sembrano, para sa akin, kung napasama kang tao, nung umalis ka sa SDA, it's better na bumalik ka lang sa SDA. Kung napasama ka nung umalis ka, bumalik ka lang. Pero, base sa experience ko, mas loko-loko ako nung SDA pa ako. Pareho tayo. Kailangan ba ako bumalik doon sa SDA? Engineer, nakaka-relate ako dyan. Mas loko-loko ako noon kesa nung tapos pinababalik pa tayo bumalik. Parang sinabi, bumalik ka lang sa kaloko-loko at least nagsasabat ka pag Sabado. Lako po, Diyos ko. Napadis ko tuloy ako. Anyway, tuloy natin, Brother Toto. Sabi dito ni Dr. Walter Martin, siya yung author ng Kingdom of the Cult. Sabi niya, heresy is not always outside the church. It often begins within its walls. Ang maling aral, hindi laging lumilitaw sa labas ng church, kundi madalas pa nga nagsisimula sa loob ng church. Ngayon, kung hindi realistic ang pananaw mo sa Adventist, sa tingin mo yan ang pinaka-perfect na church, walang mali, may problema po. Kasi, paano nang sinasabi na binasa natin sa Bible na sa church merong mga nagtuturo ng mga false teachers? At how do you know na exempted ang Seventh-day Adventist Church sa false teachers kung hindi ka naman palagi nag-aaral ng Bible? Nakaasa ka na lang sa makinig sa sermon ng mga pastor. Maasa ka na lang sa mga pastor doon, pagtatanungan mo. Ganun, mali. Kaya nga yung mga Adventist na minsan nagme-message sa akin, hindi ka na lang makipag-debate kay ganito. Ba't di mo harapin sa debate sa ganyan? Hindi ka mo humarap sa debate. Well, sorry, hindi pasado sa akin yung standard mo to test the truth. It's not by debate. Marami pong debater na sinungaling, pero nananalo. Yun mismong nasa katotohanan, nagkakamali. Kumbaga sa gumagawa ng alahas, yung magagaling sa skill ng debater, hindi nangangahulugan na truth talaga ang hawak nila. Maraming abogado, mga debater yan. Bakit yung mga magagaling na abogado di Campanilla, yung baluktot, na itutuwid. Yung tuwid, they use debate for that. Kaya nga, kung talagang masipag lang sana yung mga Sabadista magbasa, I recommend them the book written by Ellen White, pero siya i-publish ngayon as Evangelism na book ni Ellen White. Merong chapter doon about debates na kung ating pagtitignan, hindi pabor si Ellen White sa debates eh. Young preachers should avoid discussions, for they do not increase spirituality or humbleness of mind. In some cases it may be necessary to meet a proud boaster against the truth of God in open debate, but generally these discussions, either oral or written, result in more harm than good. Ellen G. White, Gospel Workers, page 181. But whenever discussions can be avoided, they should be. God is seldom glorified or the truth advanced in these combats. Ellen G. White, Evangelism, page 162. They should not defy ministers of other denominations and seek to provoke a debate. They should not stand in a position like that of Goliath when he defied the armies of Israel. Israel did not defy Goliath, but Goliath made his proud boast against God and his people. The defying, the boasting, and the railing must come from the opposers of truth, who act the Goliath. But none of this spirit should be seen in those whom God has sent forth to proclaim the last message of warning to a doomed world. Ellen G. White, Evangelism, page 162. The spirit of debate, of controversy, is a device of Satan to stir up combativeness, and thus eclipse the truth as it is in Jesus. Many have thus been repulsed instead of being won to Christ. Evangelism, page 163. Kaya po yung mga nagsasabi sa mga former Adventists, dapat makipagdebate ka kung malaman ng tama. No, mali po ang iyong epistemology kung tawagin. Mali ang approach mo sa paghanap ng katotohanan. Maging ang propeta mo si Ellen White, hindi konforme sa debate. Ayaw nga niya kasi yan ay ginagamit ng Diablo. Sabi dun sa libro na Evangelism. Ito pa, Brother Toto, kukunin natin ang statement
ni Ellen White, kahit hindi tayo naniniwala kay Ellen White, para sa atin hindi siya katotohanan, false prophet. Pero gagamitin natin yung statement niya sa The Great Controversy, page 557, para doon sa mga Adventist na nagchichismis, kung ano-anong chismis ang sinasabi, bakit umaalis ang isang member nila at lumalabas sa church nila. Ito sabi ni Ellen White, there can be no religious compromise with falsehood. Truth and error are as antagonistic as light and darkness. Ano ibig sabihin ng inyong propeta dito? Binabasa ko to hindi dahil naniniwala ko sa kanya. Binabasa ko ito kasi naniniwala kayo sa kanya. Hindi ina-allow ang kompromiso with falsehood. There can be no religious compromise with falsehood. No? Ibig sabihin, kung ikaw ay isang Adventist, tapos matagal ka na dyan, hindi ka makaalis-alis, gusto mo umalis, kasi wala na. Andyan na, nakasanayan ka na. Marami ka nang kakilala dyan. Ang gagawin mo, andito na lang ako, hindi na ako alis. Ang tawag ni Ellen White dyan, religious compromise with falsehood. Alam mo lang ang false ang church niyo. Alam niyo lang ang mali ang church mo. Tapos, kino-compromise mo pa yung sarili mo. Mananatili ka ba dyan? Truth and error, ang katotohanan at kamalian ay magkalaban yan kung paano ang light, ang ilaw, liwanag versus kadiliman, magka-opposite yan, magkalaban yan. So, ikaw na Adventist, sasabihin mo, sincere ako sa Panginoon, basta ako alam ko, mali ang turo nila, basta itong alam kong turo, basta dito lang ako sa Adventist. Niloloko mo ang sarili mo. Dahil hindi ka lalago sa pananampalataya dyan. Mapapahama ka pa, lalo. Dahil sa takot lang naman ng tao, kaya hindi ka maalis sa Adventist eh. Di ba? Takot ka lang sa tao kung ano sasabihin nila. Huwag ganoon, kaibigan. Matakot ka kung ano sasabihin ng Diyos sa iyo pagdating ng Judgment Day. Sabi ni Jesus, yung mag-deny sa akin ay i-deny ko sa harapan ng aking Ama. Tapos ngayon, hindi ka makaalis sa Adventist kasi magagalit sa yung mga kaibigan mo, magagalit sa yung trabaho mo, natatakot ka. Pati pamilya mo, baka iwanan ka ng asawa mo. Your loyalty is upon man, not with God. Irreconcilable kasi ang truth irreconcilable yan as lalo na sa religious matter. Kung alam mo isa lang katotohanan, dapat dun ka lang sa mga nagtuturo ng katotohanan. Hindi ka makikisama doon sa masamang impluwensya kasi papasukan ka rin ng demonyo pag di ka umalis dyan. No? Kaya talagang kailangan natin yan na umalis, Brother Toto. Di ba? Alam nyo, itong sinabi ni Ellen G. White, okay sana. Kaso, may obsession kasi ang Adventism sa present truth. Di ba? Yung concept. Oo nga. So, okay sana yung sinabi ni Ellen G. White. Kaso, paano mo ngayon nire-reconcile dun sa, hindi ba, as the need, o sabi nga, ang present truth is actually based on kung ano yung need and challenges of the era. So, kaya nga yung 1844, ang depensa doon, kaya daw kailangan yung mangyari yun. And then, patuloy itong mga revelations kay Ellen G. White is because of present truth. Kasi yung mga turo daw nung araw, hindi na daw applicable yun sa atin ngayon. Which is, ang reference pa nga yung Bible, hindi ba? Kaya nga pagka-present truth, so itong remnant church was raised because nakalimutan na daw yung Ten Commandments, etc., particularly the fourth. So is that present truth? But that's not present truth. That's actually truth established and still, sabi nga ni Paul, the law is holy, righteous, and good. But that's not our, hindi natin kaya pa rin. Pero, perfect. Hindi natin ma-perfect yun. Kaya nga, we need Christ. Kaso, ang present truth is going towards sinless perfection na bago ka masara ng pituan ng awa, yung close of probation, kailangan may sa buhay mo na yung perfect, sinless perfection. Sinlessness, di ba? Yun nga yung nakakalungkot. May obsession ng Adventism sa present truth. Yun, palipat, hindi alam ng mga
maraming SDA yun. What is present truth? Pag pinadefine mo sa kanila. Sa complexity or sa napaka-komplikadong mga doktrina, kailangan nila ng mga pastor na nagtuturo ngayon. Kanya-kanya silang mga pagpoporma, kanya-kanya silang mga programa. Pero yun yung gulo. Makikita mo, iba-iba na yung mga paniwala. Merong mga sariling gawain sila na, kumbaga, may organisasyon, may asosasyon, mayroong conservative, may progressive, mayroong liberal, mayroong hindi mo maintindihan na sa loob. Gospel Adventist. May Gospel Adventist. Kaya nga, kahit pa paano si Ellen White, may mga maganda rin naman sinasabi. Na sabi niya, for example, dito sa Testimonies for the Church, Volume 5, page 705. Sabi ni Ellen White, the mind that is anxious to grow in grace must be constantly searching the scriptures for clearer light and increased duty. Ano hong sinasabi dito ng inyong propeta? Although hindi kami naniniwalang po, sinasabi niya, mag-aral po kayo. Kung gusto mong lumago sa biyaya ng Diyos, kailangan constant. Pag sinabi constant, tuloy-tuloy. Ang pagsasearch mo sa scriptures para sa mas maliwanag na ilaw at karagdagang responsibilidad o application or duty batay sa iyong natutunan. O, di ba? Kaso, ito para dito, in my 24 years sa pagiging Adventist, hindi pa rin nagbago ang kultura ng mga Adventist pag Sabat. Laging kukunti yung uma-attend sa Sabbath school, natutulog pa yung iba, dumadami attendance ng Adventist pagka divine service na. Hanggang ngayon, ganyan ang kultura nila. Ibig sabihin, kasi kaya nga Sabbath school yan, tuturuan kayo. May pag-aaralan kayo. Mga Adventist, hindi interesado mag-aral. Basta sila magsimba sa Sabado, maka-attend ng divine service, okay na. That's hypocrisy. Niloloko niya sarili niyo. Kaya nga tayo dito sa former Adventist, hirap na hirap tayo mag-convince sa Adventist na mag-aral. Kung leader nila dyan sa Seventh-day Adventist, hindi sila ma-encourage na mag-aral ng Sabbath school eh. Di ba meron silang Sabbath school lesson? Hindi nagbabasa ng Sabbath school lesson. Tayo pa kaya na kalaban din. Actually, pag kami nasa may Sabbath school lesson, talagang it promotes yung mga teachings ni Ellen G. White. Yes. It's ingrained yung mga teachings ni Ellen G. White. Iba kasi yung, di ba, pagka teacher's edition. Tapos iba yung sa Sabbath school lesson ng talaga na yung sa member lang. So yung mga explanations at saka yung mga interpretation, aside from sa Biblical Institute, yung marami ring ingrained yung the Great Controversy at saka turo ni Ellen G. White with regards to her interpretations as well. So, hindi ako magugulat or hindi ako magugulat in the future na marami pa ring lalabas na mga prominent prominent people sa church because sila rin mako-convict na ng Holy Spirit kasi wala nga silang peace with God and at the same time, ayun nga, ang Holy Spirit pagka kumilos kasi hindi ka tatantanan. Talagang naalala ko yung sinasabi ni Ellen White. Lagi ko narinig to nung ako'y Adventist pa. Kahit ako ginagamit to. Pag maraming mga Adventist na umalis ka doon, si Desmond Ford, mga scholar niyan, Dale Ratzlaff, si Bryn Smith, sasabihin lang, natupad yung hula ni Mrs. White. Kasi nahula si Mrs. White, maraming mga bituin sa langit ang malalaglag. Ay, present truth yan. Hindi naman yun ang interpretation nun, di ba? Hindi. So, sabi nila, kaya matutupad lang hula. Tumibay niya sa kanila, na si Ellen White. Kasi kakatot ko sinasabi. So, para sa akin, ang understanding ko dyan, ang take ko dyan, si Ellen White, sinabi niya yun kasi nagkaroon siya ng prognosis, nalaman niya na balang araw, maraming makakabisto na naloko lang niya ang mga Adventist, matatauhan, aalis sa church. So, nag-isip siya kung paano tatakutin ang mga Adventist na lumabas. Sinabi niya,
the church is about to fall, but it will not fall. Kasi alam niya, alam kasi ni Ellen White, maraming aalis sa kanya dahil mabibisto yung mga turo niya. Lalo't nag-a-advance na ang knowledge ng mga theological school ng mga Adventists. They know Hebrews, they know Greek, may mga theological studies na rin sila. So, yan ang pangbakod, kumbaga, ni Ellen White doon sa mga aalis. Kaya napakatalino rin sa bagay. Inspired by the devil. Sino pa ba ang magbubulong sa kanya? No? Tapos, sasabihin, pagka may umalis na ganyan, pastor, katulad ni Ryan Day, ay katuparan niya ng hula. Sabi kasi ni Mrs. White, maraming mga tinuturing nating mga bituin, gaya ng bituin sa langit, ay mga huhulog. Pero hindi na inisip na yun ay talagang sinadya ni Ellen White para matakot ang mga Adventists at magtiwala na si Ellen White ay peta. Gawin mo yan. Hindi na naisip yung isang option. At ginugulo sila at nararamdaman ni rin ni Ellen White. Mararamdaman ni rin ni Ellen White na maraming makakabisto na sa kanya bago siya mamatay. In fact, nung namatay siya noong 1915, tapos nagkaroon ng first Bible conference ang buong Adventist worldwide na general conference, parang general conference na rin yun. Bible conference noong 1919 para pag-usapan kung ano ba talaga ang stand nila sa relationship ni Ellen White at ang Bible. Nagtalo-talo sa Trinity, sa prophecy. Doon nagsilabasan kasi patay na si Ellen White. So namamblema sila paano ngayon yung ating church, paano yung leadership, anong stand natin. So, nakatulong ba yung 70 years nang sinasabi niyong propeta? Propeta ba talaga yan? Since 1844 hanggang 1915? After nun insecure pa rin yung mga pastor at mga leaders kung anong tama paniniwala? Well, eventually, malaking factor yung mga access to information. And then, of course, when it comes to yung hard copy publication, I think yung mga publishing houses ng SDA humihina na rin kasi hirap na rin yung mga colportor magbenta ng libro. Bukod sa mahal. Kasi bukod sa mahal, siyempre yung interest ng tao sa pagbabasa ng mga libro. Kaya ang panayang promotion na lang ngayon yung sa health na lang. Tapos yun nga, sila mismo sa loob ng iglesia, hindi na rin sila mahilig magbabasa yung mga young people, di ba? So accessible naman ng mga tips sa internet. So yan, makikita mo. Kaya ang focus ngayon is palakasin yung mga ospital kasi yun, isang pagkikitaan din yun, yung mga ospital. Tapos how to generate income. It's just a matter of time. And when people start to predict that the Sunday law is coming, the more I have this smile in my face na sabi ko, well, yun nga, if it doesn't come, will you start to listen to us? Well, that's their decision. Amen. Kaya nga, hinihintay ko yung 2026 kasi meron akong kaibigan na Adventist na sabi niya, sure daw, 2025, may na ang Sunday law. Wow. Si Donald Trump ang magpo-promote. Sabi ko parang malayo. Wow. But anyway, I give the benefit of the doubt kasi nga galing din ako. Balikan siya pag dumating yung date niya, balikan siya. Sabi ko mag-usap na lang kami January 1 kasi sabi niya, Chuck, 2025 daw mangyayari yung Sunday law. Tsaka kunin niya yung bank account niya, pa-transfer mo sa bank account natin. ayaw niya. Pustahan ko. Sabi niya, hindi daw siya pumupusta. Ano yung pagka-Sunday law na? Hindi yung pera niya, di ba? Sabi ko. So, sabi ko, okay lang. Kasi nga, again, yung practical aspect of Christian life, napaka-importante na while waiting for the second coming of our Lord and Savior Jesus Christ, ay yun nga, we do our best in excellence, in everything that God gives us. Hindi yung, hindi ba, magka-country living ka, wala ka nang gagawin, nag-aantay ka na lang, iwasan mo mga tao. Hindi ganun. Noong pa man, narinig ko na yan, pero wala.